Guys, si Mr. Cash ay bumalik na po sa Google Play Store. Ayan po siya. Oh. So, hindi po siya na-revoke o natanggalan ng lisensya. Nagkaroon lang po siya ng issue. Currently, na-fix niya because andun na siya ulit sa Google Play Store. Napaload ako dito ulit kay Mr. Cash, guys, para masilip kung nag-improve ba siya. Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At again, and again, pag-usapan natin tong si Mr. Cash, which is a bit controversial. Kasi yun nga guys, natanggal po siya sa Google Play Store. I think mga absent siya for 1 week. And then ngayon bumabalik na siya. So I was curious kung nagkaroon ba siya ng improvement. Show you the whole experience. Kaya guys, please stick around because this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Consider subscribing. Guys, marami na po akong videos about Mr. Cash. And if you want to see a step-by-step process kung paano mag-apply, you can go to this link right here. Because dito, we're just gonna jump right into magkano yung offer niya sa akin ngayon, magkano yung interest, ano na ba yung itsura niya ngayon kung approve ka, and many other things about Mr. Cash. It's under eGeneration Lending Corporation. It's a registered entity dun sa SEC. I tried checking dun sa CIC kung isa ba siya sa mga submitting entities, but hindi ko po nakita si Mr. Cash at the time of filming this video. That doesn't mean na it's okay magpalit tayo sa pagbayad ng ating dues dito kay Mr. Cash. Mas medyo masipag silang tumawag kung overdue ka. But hindi naman sila masyadong harassing, guys. Based on my experience, itong si Mr. Cash, if you have an existing loan, tumatawag po sila the day before your due date. Kung say, for example, naka-installment ka, guys, yung reference number, yung payment mo sa first and second and third, same lang po. So, kahit na matanggal sila, you can use the same payment option. Kapag first time mo, expect ka na yung ma-approve sa'yo is nasa 1,000, 1,500, at hindi pa yon installment. Kaya nakukuha mo yung 0% interest niya. But, meron po siyang kinakaltas. So, whether naka-installment ka or naka one-time payment ka lang na may 0%, quote-and-quote, hindi po siya buo natatanggap. But if you still want to proceed sa pag-apply kay Mr. Cash, just make sure you have at least one valid ID, guys. SSS, your UMID, TIN, or driver's license. At dapat 18 plus ka. Pwedeng self-employed or regular employee at hindi na po siya kailangan na humingi ng payslip. Actually, guys, matagal na akong wala na sanang loan dito kay Mr. Cash. Ayoko sa fact na meron po siyang kinakaltas sa pag-release ng loan. Also, take note na marami po yung nagsasabi na kahit na good payer, nang re-reject siya biglang-bigla, it leaves an impression sa akin na hindi po siya as reliable as it claims to be. Of course, meron namang pong factors like it depends on your credit history and other factors outside of the Mr. Cash na application. But gusto natin yung isang loan app na kahit anong mangyari, basta good payer ka is here to stay, diba? Pero yung pinakaayaw ko sa kanya talaga is yung kaltas niya at yung taas ng installment niya. Pero may Mr. Cash account pa rin ako, guys. Up to now, yung offer niya sa akin is still 28,000 pesos. Yun yung maximum. Hindi na siya tumaas dahil hindi kasi tumataas yung credit limit mo pag hindi mo sinasagad eh. Yung last loan ko was 10,000. Kaya hindi siya tumaas. Dami pong nagre-reklamo na bigla na lang po siyang nagre-reject. So, very tricky. Nakakatakot pag ganon. Just imagine na kung mataas na yung offer mo, syempre, mataas din yung kakaltas niya. Let me just show you this na lang para maintindihan niyo yung service fees tsaka interest niya. Kasi meron tayong isang vlogger dyan na nagsabi na 5% or 5 pesos per day lang daw. No. Pipindutin mo yung apply now. At ipapa-check niya sa iyo kung tama pa ba yung information mo yan. Just go through it. Make sure na it's updated. Click save and continue kung wala ka naman dapat i-update or babaguhin. And then yun, nasa kabila po yung slider niya where you can choose kung iti-take mo ba yung lahat. Pero yung sadly, minimum is 6,000. Hindi ka pwedeng umutang ng less than that. And the maximum is depende na sa offer ni system sa'yo. So, pag-click mo ng next, makikita mo yung terms, 40 or 45 days, swerte mo if meron ka ng choice na mag-pay in 60 days. So, kung 40 days, that's 2 payments po, 20 days apart. And if 45 days, that's 15 days apart. Depende sa kung when ka susweldo, when mo siya mababayaran, nasa inyo po kung mag-40 days kayo or mag-45 days. So, pag-click nyo ng next, dun po lalabas yung kanyang breakdown. Say, for example, sa 6,000 pesos, as mentioned kanina, hindi mo po yan matatanggap ng buo dahil yung service fee niya is nasa 12%. So, 720 po yung ikakaltas niya at yung matatanggap mo is 5,280. Sa dalawang installments,
yung total na mababayaran mo is 6,600. And for every installment, 3,300. Interest niya, sinasabi niya sa 0.25 pesos per day, pero ang laki ng service fee niyo, bes. Di ko bet yung ganyan. Kung doon ka naman sa 45 days, parang mas magaan siya dahil yun nga, 3 payments po to. Lalabas po na 2,225 lang yung kada installment, 3 payments po siya, 45 days. At dahil daily 0.25 po siya, total na mababayaran mo is 6,675. Yung service fee niya sa 45 days ay nasa 13% na. Kung magpo-proceed ka pa rin, then you need to allow, magbibigay ka ng permission sa kanya para makapag-continue, and then lalabas to na keep this page open daw, and then sasabi niyang in review na. At kung walang issue with Mr. Cash, if repeat borrower ka at wala ka namang mga late, wala kang other, walang issues yung credit history mo, mga a few minutes lang matatanggap mo na po sa e-wallet yung loan mo. Unfortunately, meron po tayong cases na kapag weekends, nadidelay po yung pagpasok ng funds from Mr. Cash. So, mas maganda na weekdays po within business hours yung pag-apply. So, to conclude this video, Mr. Cash is legit po kasi rehistrado siya and nagpapautang po siya ng up to 45,000 pesos na ngayon and up to 60 days. Hindi po ako interested na mag-loan ng mataas dito kay Mr. Cash because of the fact na meron po siyang ikakaltas. Mahal nga yung fees niya, guys. Kahit na nag-o-offer pa siya ng installments. In my experience, reliable naman siya kasi kaagad ko naman natatanggap yung funds. Never pa man ako na-reject. Pero marami po tayong nagsasabi na may pagka-traidor po si Mr. Cash. So please, proceed with caution. At hindi ko po ina-advise na hayaan yung maging late dito kay Mr. Cash. Hindi man siya nang haharas, mga guys, because sabi niya law compliant daw siya. But kung nare-reject nga yung mga good payers, how much more kung na-late ka? Which can result to lower credit limit, or baka hindi ka makabalik sa system nila. Iwas na rin yung additional fees kasi ang mahal na nga ng service fee niya tapos magpapalate ka pa. Kaya we want to avoid paying more sa mga service fees at sa mga penalties at sa mga interest. Guys, bago kayo umutang dito kay Mr. Cash, make sure na alam nyo kung anong meron at pag-isipan nyo talaga kung go kayo dito o hindi. Pag na-release na yung loan nyo, check nyo kaagad yung payment option. Meron po siyang iba't ibang payment option. I always use Dragon Loans. Kasi dun sa Dragon Loans, lalabas po yung reference number. Meron din siyang QR code and I'm not sure though if it's gonna work every time na nagbabayad ka per installment. But as far as I know, yung reference number sa Dragon Loans will be the same reference number kung naka-installment ka. So in cases na baka mawala siya ulit, bigla na siya ma-uninstall sa cellphone nyo, kung nakapag-first payment na kayo, you can use the same reference number sa Dragon Loans for your second and third. Again, hindi naman po ito sa nag-iinarte, but yung importante dito is iwas po tayo sakit sa ulo. So guys, pag-uutang is a big responsibility. Dapat po yung pinag-iisipan, dapat po tayo nag-iingat because yung ating financial decisions now can affect our financial decisions in the future. So that's all for today's video, guys. I hope meron kayo natutunan. Subscribe if you haven't already. And I will see you on my next vlog. Bye!